Daddy. How did you get there? How did you get there? Time to relax. Time to relax, Daddy. What? Time to relax. Relax. Yeah. Look at our view. Look at our view. Under the oranges. Under the oranges. Orange tree. Orange tree. Daddy. Woo. Yayaman in life. Ay, Daddy. May uwak pa, oh. Kompleto ka rito, Daddy, oh. May uwak. May uwak, Daddy. Look. Tawag niya sa loko niya language ko. Dami squirrel dito sa bundok ng Taralala. Okay. Time for singing. Daddy. Time for singing. Yeah. Oh, kapagod. That's the kind of thing you want? Yeah. Oh. Oh God. What's that? Aso. Parang aso ulo lang ah. Oh God. Scary. We better go home and sleep. Look at the air, Daddy. Relaxing. What? The air. Very relaxing. Look at the air, Daddy. Very relaxing. Very so relaxing. Look at the air. Sarap. Ooh, look at that. Ang sarap ng buhay namin ni Daddy. I'm so tired. Daddy, I'm so tired. What? I'm tired. You're tired? Yeah. Oh, well, you may I'm so tired taking care of you guys. Look. put the stick into you? Daddy, what's that? Huh? What kind of bird is that? Look. What kind of wood? Yeah. What? Bird. Oh, bird. Yeah, Yep. it's a bird. Yeah. Uwak sa White amin. bird. Yeah. Uwak sa amin yan eh. Uwak. So tired. I'm so tired. Hunting for food. Yeah, looking for food. Ang haring araw. Misilip-silip. Hi. Si haring araw. Uy, misilip-silip. Huh? Have you food for the bird? No, I didn't have. Silip si haring araw, oh. Mahangin kaya tumutunog-tunog po. Searching for food. Yeah. Picture, Daddy. Picture. Picture. Smile. Smile. Oh God. Kulang sa ipin. Smile. Oh God. Scary. Scary, Daddy. What? Scary. Yan ang kailangan natin sa buhay. Hangin. Araw. Hangin. Araw. Food. Happiness. Hi guys. What time is now? 2:32. Dati pag itong oras nagnanap ako, kaso this time hindi ako inaantok. Lately hindi ako inaantok kasi yung asawa ni Daddy
dying, nangihina, pabalik-balik ako doon. Pero okay naman siya, uminom pa rin siya ng Ensure tsaka water, bedridden na. So dahil mas nakakapagod pabalik-balik, gamot, food, kailangan pag bedridden na yung pasyente mo, kailangan mo siyang ikot-ikot every 2 hours. Ikot-ikot, i-turn mo lang. Lalo ko na naman sa dali. Narinig niya yung language, dialogue ko na naman. Pag bedridden na yung pasyente mo, kailangan mong ikot-ikot. May ikot, i-turn mo lang every 2 hours kasi magkaroon siya ng pressure sore, kakasugat, baka mabutas yung kanyang puwet o yung mga malapit sa buto. Ang mga bedridden, madalas nabubutas yung bandang dito sa buto sa puwet, sa likod, malapit sa butas ng puwet. May buto dyan, laging nakahiga, mabubutas yung susugat, mabubulok at magbubutas hanggang makita na yung laman at makita na yung buto. So para sa inyong kaalaman, kailangan nyo yun, huwag nyo hayaan yung mga matanda, lola nyo, magulang nyo na may sakit, lalo na bedridden na, ilipat-lipat, ikot-ikot mo na kaliwa, pakanan, kaliwa ulit, ihiga, pakanan, tagilid. Of course, hindi mo lang dapat iniikot-ikot, pinapalitan mo yung diaper. Hindi kasi kaya sila kakarases na bababaran sila ng ihi at saka dumi nila. So lagi mong papalitan yung diapers nila. Huwag mong hayaang nakababad sa basa, sa dumi, ihi nila. Iikot-ikot mo yan. So mas madali kasi ito lang, mas madali, hindi mo na kailangan buhatin kasi nasa kama na. Ang nakakapagod lang yung pabalik-balik. Siyempre, kahit nakakapagod, pero kung mahal mo yung trabaho mo at may pagmamahal ka sa pasyente mo, like me, magpo 4 years ko ng alaga to, of course, napamahal na sa akin. Kaya hindi ko natitiis, may pagsilip ko may konting dumi, pagtingin ko medyo medyo dry kanyang skin, medyo madilaw, dry ang kanya. Aram ko pag hindi siya okay, pag masama pakiramdam niya, alam ko rin pag may kulang. Siyempre ilang taon mo na alaga yung, alam mo kapag yung fresh yung kanyang face, something may kulang. Una, syempre hindi naman gagamitin mo lang yung mata mo. Una, titingnan mo yung oxygen, and then blood pressure, temperature. Okay, yan pwedeng hula-hula na sa tingin, or baka kulang sa tubig. Pag everything naman okay, baka dehydrated siya or kulang sa nutrition. Ang mga bedridden, madalas hindi na sila kumakain. So ensure na lang sila, ensure. Itong alaga ko na babae, dalawa yan sila, mag-asawa. Alagang babae, maselan sa pagkain nung kahit nung malakas na siya. Lalo ngayon, hindi mo pwedeng mauto, tiyempuhan lang. So ayaw niya ng ensure, so dadayain ko, lagyan ko, gusto lang niya water, so lalagyan ko ng ensure yung kanyang inumin. Siyempre medyo hindi na nila nalalasahan ng tamis, parang ayaw niya ng tamis, o kaya ayaw niya ng malapot. Sa panlasa nilang nagsasawa na siguro sila. Ikaw ba nang painumin ng milk, diba? So nasa yun. Tapos kapag hindi kumakain, mapapansin mo sa kanila talagang nangayayat na sila, yung butot balat na sila. Pero ang tao naman nabubuhay sa tubig hindi nga lang tatagal, pero kung kayang
mapainom mo siya kahit konting ensure na nakahalo sa water, tatagal pa siya. So ang ginagawa ko, kasi madalas hindi siya iinom ng gamot, tiyempuhan, pabalik-balik ako. Pag na okay pa yung alaga ko na yung ano niya, yung utak niya, pag sinabi kong mami, take your medicine, alam niya yun, okay pa yung brain niya, alam niya medicine yun, so inumin niya. Doon ko na ngayon tiyempuhan pagpapainom ng liquid. Hindi niya naman malayan, pinapainom ko naman talaga siya, pinapakain. So kung hindi niya nainom ng gamot kanina, sabay mo na doon vitamin niya. Tapos siyempre naririnig ka naman niya, sabihan mo siya, more, drink more, mommy, swallow. So pa-follow ka niya, kasi ito talaga ang matitira sa katawan natin kung tayo dying. Drink, swallow, medicine, take it, more, mommy, more. Ayan. Pero kung matalino kasi siya na babae, kung mapapansin yung pinaiinom ka lang, pinaiinom, dudura na. Smart siya, hindi mo siya marami. Hina lang yung katawan niya, pero kaya nasa yung kung paano mo siya. And yeah, dati nagpapahinga ako. So ang ginagawa ko gatong oras, dati nagpapahinga ako, nagnanap ako. Ngayon hindi, kasi sinisikap kong mag-exercise. Hindi ko kaya mag-exercise yung ano lang, yung sorry nadidistract ko sa mga may mga animals dito sa taas kasi yun ng bundok ayan nakatayo, saan siya, ano yun, katayo ayun layo, yun may nakatayo doon na animals pero tayo, ayun siya kita nyo guys, malikit ayun yun kikita nyo, ayan yun yan, nakatayo siya. Yan, square yan. So, dati hindi ako lumalabas dito para lumanghap ng hangin. Masyado lang ako sa loob, sa trabaho ko. But this time, kasi habang nagtatrabaho ko, kung ano-anong pinapanood kong documentary. Hindi ako nanonood ng mga walang kwentang wala akong natutunan. Mahilig ako sa mga documentary, guys. Mostly English. Kung Tagalog naman, kailangan meron akong matutunan. Hindi ako nanonood ng parang wala lang. Maraming Pilipino, mga vlogger na gumagawa ng documentary. Bigyan ko yan example, yung documentary, ang ano ng vlog niya is pangalan is Kaalaman. Yan. Tapos grammar, mga English. Hindi naman perfect mga grammar natin. So ganito sa medical field, kailangan, lalo yung boss ko mahilig mag-text, kaya naman kung palpak yung grammar mo, diba? So yan ang ginagawa ko araw-araw habang trabaho ako, habang ikot, lakad-lakad, meron akong ganito lagi. Papatay siya ngayon, kikinig ako ng mga kung ano-anong bagay na kailangan sa isang araw may natutunan akong grammar. Kailangan sa isang araw may natutunan ako o may napapanood ako ng documentary. Pag nagbo-boring na ako sa pag-aaral ng English, manonood ako ng mga documentary pa rin. Kasi pag movie kasi hindi mo naman mapapanood habang nagtatrabaho ka, diba? Kailangan mo tititigan nyo yun para makuha mo yung story. Kasi hindi yung pwedeng pakinggan ng radio. Pero pag documentary kasi, okay lang na hindi mo mapapanood. Kasi nandun yung kwento na rin Yan ang pang-araw-araw. Pag boring na kasi pag tuloy-tuloy naman kasi kung grammar sa English ang pinapakinggan ko,
pumapasok sa utak ko pag tatlong klaseng topic na. Once, twice na topic. Pangalawa, papasok pa brain ko yun. Pupapagod na ako. Kailangan makikinig ako ng mga kwento na. Favorite kong kwento yung 60 Minutes. Kasi 60 Minutes, Australia. Meron din naman USA. 60 Minutes. Mahilig ako kasing makinig ng mga kwento. Kahit hindi ko na mapanood, mahilig ako kwento. Ang 60 Minutes kasi, mix siya eh. Kung ano yung in ngayon, kung about politics, about krimen, kadalasan dati krimen na napapanood ko. Tsaka kahit anong topic sa 60 Minutes. Kasi yung 60 Minutes, malinaw, maganda yung pagkakwento, maganda yung host. Yung ano din, knowledgeable din yung bright side. Yan, bright side. Tsaka makikita nyo sa YouTube ko, nakita mo doon yung mga lahat paboritong documentary. Makikita nyo naman yung taong yung mayroong YouTube account. Kasi mahilig ako sa mag-save ng mga favorite vlog topic. Mahilig ako mag-save. Pag alam kong importante kasi sa akin yung host, magaling magkwento, magaling mag-explain. Yeah. And then, ang napapansin nyo naman siguro, napakahilig ko sa TikTok. Siguro malilito kayo, tatawa kayo sa akin, iiyak, tawa, iiyak, tatawa. Kasi gano'n naman yung karakter ko eh. Si Raulo. Ay, tatawa Masayahin. Pero normal din akong tao na minsan nag-i-emote. Kaya sa tingin nyo parang nag-i-emote ako. Totoo yun. Madalas naalala ko yung nanay ko. Pero sa karamihan ngayon, ang talagang nagpapabugbog sa emotion ko yung pangyayari ngayon, yung pandemic. Yung mga bagay na hindi mo magawa. So, kesa naman mag-isip, malungkot, ano ba tawag doon? Yung pasyado mong dinidibdib yung mga pangyayari sa mga panahon, sa pangyayari ngayon. Kasi ganun, di ba? Yung mga tao ngayon, napapansin nyo ba? Kahit yung mga kilalang mga artista ngayon, di ba? Kailan lang, namatay na naman. Kasi pinahinto nila yung mundo natin eh. Hindi pwede din namang huminto ka na lang sa pinahinto ka ng mundo. Hihinto mo na lang pati katawan mo, pati isip mo. Umalaw-galaw naman. Kaya, kawan may mga matatanda talagang na-stroke, nagkasakit, na ospital, namamatay. Kaya, ako, kesa naman dibdibid ko yung nasa sa loob ko. Kasi may mga bagay akong, totoo guys, I'm so gala. Mahilig akong mamasyal, meron ka konting pera ako. Hindi ako masyado naman maggastos sa shopping. Siguro sa gasolina lang, baon pa akong pagkain. Mahilig akong mamasyal. Diba this time parang nakakatakot mamasyal, parang ikokontrol mo yung sarili mo kasi naman mawala ka ng sakit. Kaya yung emotion ka na yun, kaysa naman lalabas ko sa TikTok. Pag nakakapanood ko kung medyo masaya, gagayahin ko yun. Tamay kayo at tawa-tawa ngayon kayo. Yung mga crying time ko naman, talaga naman kasing nasa music is malungkot. Alam mo namang malungkot hindi ka iiyak. Mas okay kung malungkot is umiiyak ka. And then, syempre dala na rin yun sa dati kong trabaho. Alam nyo naman yun, dati kong trabaho, ma-acting ako. Pinapractice ko pa rin yung acting ko, yung talent ko. Kaya ko pa kaya umiyak. Ganyan.
nag-iisip ako ngayon ng malungkot. Malungkot. Madami akong malungkot sa buhay. Ang pag-acting, hindi basta talent lang yan. Huhugot ka ng mga malulungkot na pangyayari sa buhay mo. Iba-iba. Nanay ko namatay, yung pag-ibig, na alam mo na, hindi lang sa pag-ibig hindi sa pamilya. Mga pangyayaring nangyari sa buhay mo na iisipin mo, bakit ganito? Bakit huhugot ka ngayon? Bakit ginanon ako? Bakit ginyan-yan niya ako? Bakit ganyan? Bakit dinanas ko to? Di na-emote ka na, di ba? Pero yun guys is part ko yun ng paglabas ng boredom ko sa buhay ko dito sa trabaho. Yeah. Kaysa naman magtulala ka lang. Ganyan ka, isip ka ng isip. Kasi yung overthinking hindi maganda. Kasi 'di ba pag meron kang nabuboard ka, napapagod ka, lalo sa klase ng trabaho namin sa medical field, madalas dito yung mabuburn out kami. Bored, pagod, nakakapagod, nakaka-stress. Lalo na yung pasyente ko ay kumain. Maaga pa lang yan, papapasukan na ako ng stress. Yung paggising niya, akala ko malakas siya. Dilat na dilat siya. Kumuha ako ng pagkain, pagbalik ko, tulog na. Hindi mo na ngayon magigising. Kain ka. Ano yun? Dagdag ng mixed emotion na yun. Sama ang loob ko. Yung ganon. Yung kinuha mo yung pagkain, pinaghanda mo. Diba? Yung inumin. Tapos pagbalik mo yung parang humigop naman siya nagsip naman siya ng Ensure o water. Tapos sumisip-sip siyang ganon. Idudura niya ngayon. Di ba? Aga pa lang naiinis na ako. Ano pwedeng awayin mo? Di ba? Pero hindi mo iwasan yun. Deep inside, naiinis ka sa kanya. Naiinis ka sa kanya. Naiinis ako kasi sobrang pagmamahal mo at pag-aalaga mo sa kanya. Hindi mo alam kung sinasadya na talaga niya. Kasi nung malakas pa naman siya sabi na talaga niya, I wanna go to heaven, sabi niya. Gusto ko makasama na si Jesus, sabi niya. Ito yung sinasadya niya sa umpisa pa lang. Napapansin niya na nabubuhay pa rin siya kasi inaalagaan siya ng mabuti. So okay, dahil ba sa food, dudura niya yung food. Okay, sinasadya niya talaga. Bakit ko alam na sinasadya niya? Kasi kahit i-explain mo sa kanya, lalagyan mo siya ng oxygen, sabihin niya, sabi ko kailangan mo to ng oxygen, mami, kasi ito yung sinabi ng doktor. Ito yung sinabi ng doktor sa'yo na gawin mo. Lagi niyang sagot sa akin, I don't care. Ako, susuntukin pa nga niya ako. Suntukin niya ako. Susuntukin na singkat-igat niya sa akin. Mami, kailangan mo ng food, I don't care, gusto ko nang mamatay. Diba? Nakaka-stress, nakakagalit. Pero hindi mo pwede kang magalit sa kanya. Hindi mo naman pwede siyang saktan. Diba? Minsan minamassage mo yung paa, nilolotion mo yung paa, mamassage mo yung paa, sisipain ka niya. Sipain ka niya, suntukin ka niya, sisipain ka niya. Kaya umaga pa lang, mahaba-habang pasensya na ang baong ko pag pumasok ako sa kwarto niya. Tapos lalabas ako sa kwarto niya ng inis na inis, sama ng loob, mixed emotion, na stress, pagod na agad ako. Kaya focus lang, tuloy lang. Sabi nga nila alam mo ba, kilala ang mga Pilipino sa pag-aalaga na pag-aalaga ng pasyente o kahit yung mga caregiver na nabubuhay pa rin nila ang pasyente. Kasi ganon katyaga ang mga Pilipino. Ganon kagaling ang mga Pilipino. Kasi
hindi lang trabaho eh. Sinasamahan namin ang pagmamahal sa trabaho, pagmamahal sa pasyente. Kaya, kung nakikita nyo akong nagti-TikTok, na iba-iba minsan ng emotion ko, kasi halo-halo ng emotion ko, guys. Nagkakalit, nagiinis, napapagod, lahat na. May tantrum na ko, masama ugali. Okay, I heard talagang mean siya na nanay, napakatapang na nanay. 7 yung anak niya, 5 ampon niya. Pero makikita mo sa mga anak niya, mahal na mahal siya, sobra. Mayayaman yung mga anak niya, very professional. Pag sinabi ko gusto ko ganito, gusto ko padala sila, punta sila dito. Pag sinabi kong bili kayo ng ganito, bili sila, dala nila yung grocery nila. Pero mapunta ka sa mga bahay nila, guys, ang gaganda ng bahay, ang lalaki ng bahay. Talaga ang gaganda ng business. Hindi sila parang worker lang sa kung saang company. Sila may-ari ng mga company. Ganun yung mga anak niya. Napalaki niyang maayos. At 5 yun ampon. 2 lang to niya. Pero mahal na mahal sila ng mga anak nila. Kaya, kung hindi pagtandaan nyo at hindi kayo dinadalo at inaalagaan ng mga anak nyo, it means hindi kayo naging mabuting magulang. Sabagay, hindi naman lahat. Meron din naman na naging masamang magulang pero minahal nila ang kanilang magulang. May kanya-kanya tayong story. Ganon. Pero, I heard nung wala na stroke si mama, yung pasyente kong babae, syempre, karamihan kasi lalo ng mga taong na stroke, meron na silang parang disappointment sa buhay. Nadi-disappoint sila eh, hindi na nila magawa yung mga dati nilang ginagawa. So, nagiging masungit na sila, lagi na silang galit. Pag galit sila, matatapon lahat sa'yo yung kanilang anger. Kaya kung hindi ka naman matyaga at matured enough tanggapin yung ganun talaga, huwag ka na magtrabaho sa ganitong trabaho kung hindi mo kayang i-handle lahat ng stress at anger ng isang pasyente. Iisipin mo na lang, ganun ako pag naiinis at nagagalit na sa pasyente, isipin mo na lang, unawain mo na lang, kung halimbawa ikaw ang nasa katuyuan niya, nakahiga ka dyan sa hirap na hirap, ikaw kayang bedridden dyan, ikaw nga lang, hindi ka nga lang makaikot makatayo, diba? Parang nangangawit ka na, napapagod ka na, naiirita ka na. Yun pa kayang araw-araw, 24 hours nakahiga. Yun na lang. Iisipin mo na lang yung ganong kalagayan kung ikaw kaya nandiyan. Alam ko hindi naman niya sadya, minsan nakakasakit. minsan nakakasakit siya talaga nung medyo malakas siya. Bigyan mo siya ng pagkain, pinaganda mo pa, may meat, may vegetable, merong fruit, juice, water, ganyan. Sabihin talaga, it's terrible. Chichismis ka doon sa asawa. It's terrible. Yung inanda niyang pagkain. Ayak. Tudura niya ganun. Tapos, chichismisan sila ng asawa niya. Sa mga mo lang yung lalaki si daddy, tatawa ngayon. Ang sakit kaya. Pero, yeah, alam ko hindi naman niya sinasadya yun. Pero alam kong ganun ang character niya. Pero, marirealize niya ba maya-maya. Tapos, mabait na naman siya. Nakasmile na naman siya sa akin. And, sasabihin niya sa family niya, ako daw ang pinaka-the best sa mga tao. Ako daw ang very calm, minaon, magaling mag-alaga, magaling mag-asikaso. Hindi naman niya sinasabi yun sa akin. Magtatawanan silang mag-asawa. O kaya, pagalitan niya ako, malakas pa siya. Sabihin na lang sa akin ng pamilya na love daw ako ng nanay nila. Pero, iba talaga diyan sa Amerika. Kahit mahal ka ng mga anak mo,
talagang pagtanda mo nakahiwalay ka ng bahay sa kanila, hindi gaya dito sa Pilipinas. Yeah, oh yes, oo. Iba dito. Kaya ikaw, pag dito ka sa Amerika, mag-ipon ka na ng pensyon mo na merong enough money ka na magbayad ng mga caregiver, magbayad ng mga pangangailangan mo, insurance mo. Itong mag-asawa na paghandaan siguro talaga nila eh. Hindi lang yun. Hindi naman enough yung ipon mo eh. Hindi naman enough talaga pag ikaw na bedridden na, magkasakit ka na, matanda ka na. Not enough yung pinaghandaan mong insurance. Kaya swerte itong magulang na to. Napalaki niyang hindi lang mayayaman yung anak niya. Napalaki niyang may mabubuting puso. Napaka-religious din nila. Babait yung mga anak. Napaka-professional. Hindi naman ako dito magtatagal kung hindi mababait yung pamilya. Ako dito ang caretaker ng lahat to. Ayan, mga tenant nila. Ayan, mga lupain nila. Yan, lupain nila. Ako na dito. Ako na ata lahat ay naasahan dito. Mga bills, mga kung ano nila, insurance sila, kung anong mga pangailangan nila, lahat na, trabaho ko na. Pwede na nga akong secretary. Swerte nila sa akin. Kaya kahit nati-stress ako sa alaga ko, isipin ko na lang, ang hirap magkaroon ng makakita ng mga boss o pamilyang mababait. Okay. Well, kaya guys, kung nakikita nyo ako nagti-TikTok, pagpasensyahan nyo na ako. Naaliw naman kayo eh, kaso nahihilo nga lang kayo. Minsan magpapatawa ako, minsan mag-acting ako, may malungkot, may music, papakute. Kasi ang hirap-hirap ng trabaho ko. Nakakapagod, nakaka-stress, nakakalungkot, sakit sa katawan, lahat. Sakit sa katawan. Diyos ko, pati brain ko. Minsan nakakalimutan kumain, pero siyempre pinipilit ko talaga kumain. Nawawalan akong gana kumain, pero hindi pwedeng pababayaan mo yung sarili mo dahil lang sa pera, dahil lang sa trabaho, dahil lang sa pagmamahal mo sa pasyente mo. Minsan madalas talaga, minsan na madalas wala akong gana kumain. Yung taba na to nakikita nyo, stress to. Stress na hindi gumagalaw-galaw. Kaya ngayon pinipilit ko na mag-exercise, planking, stretching, kung ano. So, kasalanan kong bata ko hindi nakakatulog ngayon. Kasi sa exercise. Dahil kapag nag-exercise ka, diba, hindi ka antukin, may energy ka. Tapos, nagkakape pa ako. Ayan na. Ngayon, sinasama ko na rin ang papahangin. Dati hindi ako lumalabas dito. Labas man ako dito, pag-ulitan lang kayo. Masap ko ng hangin dito. Ganda panahon ngayon dito sa LA. Maya, kaya gusto kong mag-nap. May nagising na yung anak ko. Alas 3 dito, alas 5. Alas 5 dito. Alas 8 dyan sa Pilipinas. Gising na naman yun. Di ba, panibago na naman ang ano yun. Pag-aasikaso. Walang panahon sa pagchikahan o panahon. Kaya minsan napapansin ng mga kaibigan kasi may mga group din ako, may mga group ng mga friendship, nakikita ko sila madala sila nagvi-video call, madala sila nagkukwentuhan. Ako pasulpot-sulpot lang kasi after ng trabaho ko sisikapin ko matapos yung trabaho, papahinga ng konti. Pagising ko, alas 8 ng umaga sa Pilipinas, alas 5 pa lang dito. Tuloy-tuloy yun. Kasi yung anak ko, check ko yung mga kapatid ko, check ko yung mga anak-anakan ko. Hindi pa kasama dun yung mga
lumalapit-lapit sa akin, humingi ng tulong. Humingi kaya sa akin ng tulong. Minsan, pag walang-wala ako, hindi mo na ako sasagot. Tutulong ako kung kaya ko lang. Tapos, kung meron na akong extra, tsaka ako paparamdam. Hindi ko naman sila matiis. Kung kaya ko lang lapit sila sa akin. Pero syempre, huwag ka tumulong kung wala ka naman. At wala ka naman talagang maitulong. Minsan kasi ang hirap naman na i-ignore mo lang sila. Pag sa tingin mong kaya, tulong ka. Pag tingin mong hindi mo naman kaya, i-explain, pasensya na. Yeah. May aso. Aso doon. May message. Lahat ng bagay ng pagpapasaya sa iyo at makakalimot ng stress, okay lang na gawin mo, ma'am. Okay lang yan. Basta kausapin mo lang kami. Nandito lang kami at all the time, lalo na ako, matagal mo akong tagahanga. O kaya, tagal-tagal mo na kaya. Dekada na. Nandyan pa rin ka pa rin. I know, familiar na familiar talaga yung mukha at pangalan. Yeah. Kaya kung may mapapanood kayong TikTok dyan, na iba-ibang karakter, nilalabas ko lang yung stress ko dito. Kasi pag wala na akong TikTok, hindi nyo na akong makita. Ibig sabihin nun, pumanaw na ako. O kaya baka lumabas na ako ng kalsada, naglalakad mag-isa at wala ng direksyon. Kaya, ano yun? Libangan ko. Kita nyo naman, bago ako matulog, may gagawin pa ako niyan. Alam mo yung antok na antok ka na? Ay, hinihila ka na ng katawan mo, pero may nakita kang maganda sa TikTok. Ay, ito, bagay ito, gagawin ko to. Dali. Medyo maganda ako ngayon. Okay, gagawin ko to. Pag tsaka ako ngayon, wag natulog na lang ako. Okay, pahinga na ako. Tuhan ulit tayo next time. Nakalanghap na ako ng hangin. Sarap ng hangin. Sarap ng hangin. Hindi ko maintindihan ng panahon dito sa California. Nung nakarang araw, init-init. Tapos na yan, maaraw, mahangin, malamig. Diba? Nakabaliw dito eh. Kasi nga hindi nag-uulan. Sa Toronto, ganun eh. Mainit, malamig, ulan. Nakakabaliw yun. Okay. Good night. TikTok na ako.